Magandang araw sa inyong lahat, mga kapatid. At ngayon ay mabubuksan tayong paksa muli galing sa Diyos na aming Ama. Ang paksa ay sa English, How to Become God. Maliban sa Diyos na sa langit, ni Kristo at Espiritu Santo, how to become gods. How to become God. Itong paksa na ito, hindi ito maituturo ng pare, lahat ng mga guro sa tinatawag na relihiyon, ng pastor, ministro, kamanggagawa, imam o teacher ng Muslim, pare sa mga Orthodox Christians, patriarch, mga rabay sa Arabo, sa Hodyo. Itong topic na ito, hindi ma-deliver, lalo na ang mga anghel. Hindi kayang ibigay ito sa inyo. Bakit? Kasi ang Diyos lang magturo at mga anak ng Diyos. Ang Diyos natuturo sa mga anak ng Diyos sa kanyang pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Ngayon, basahin mo natin itong Malakias 1:11. Nasabi ko na silang paksa na ang Diyos humuhukom sa pamagitan ng anak na may Espiritu Santo na ipinanganak niya sa pagitan ng kanyang Espiritu Santo. At ang Diyos naghari sa kanyang mga anak. Ang mga anak ng Diyos, mga Diyos din. Mga Diyos, ang Diyos na Ama maghari sa mga anak. Ang mundong ito para sa mga Diyos, we can now understand biblically. Biblical ang ating understanding ngayon. Kasi in this 21st century, nakataon na nababasa ko ang buong aklat ng Panginoon. May buo kasing aklat na kumpleto base sa hula sa Isaiah 34 verse 16. Ito ngayon, ang topic natin, paano maging Diyos. So ito ang important topic. Maraming failure nito. Mga profesional, mga abogado, mga politiko, presidente, mga religious ministers, pare, obispo, papa sa Roma, imam, lahat. Wala akong nakita sa aking mag-research, mga guro, pastor, pare, wala akong nakita mga Diyos. Meron nang nasasabi na Diyos na sila, pero sila lang ang Diyos. Hindi po totoo yun. Ang Diyos na mga Diyos, kaya niyang, He can multiply. God can multiply gods. And He is the King who can multiply kings. Ang kings, mga kings ng Diyos, mga anak niya. Basahin natin mamaya. Ang Diyos ang pinakahari. Hari sa lahat, dakila. Ito ngayon, basahin natin sa Malakias 1:11. From the rising of the sun, sa King James Version, na tamang salin, of even and the going down of the same. Ano mo ang rising of the sun? Is po to. Ang going down west, the same, He shall be great among the Gentiles. Ang Gentiles po, mga tao na hindi Israelita, hindi mga Hudyo, ibig sabihin. Katulad ni Jesucristo. At ni Maria, ni Jose, at mga apostolis, at propeta. Gentiles po to. Sa is, nakasulat kasi. It is not to be debated. You cannot judge philosophically nasa west manggaling. Sa west, to ng Amerika, Europa, mga sikat ng bansa. Itong sinabi dito nakasulat, huwag bawasan, huwag dagdagan. Sabi ng Diyos sa buong aklat ngayon. Sa Deuteronomy 4 verse 2. Mahalaga ho yun, prinsipyo. Sa prinsipyo ng Diyos. Ang nakasulat daw, huwag dagdagan, huwag bawasan. Sabi ng Diyos sa buong aklat. Kompleto ng aklat sabi ng Diyos mismo. Hindi na kukulang. Sa 34 verse 16. Ulitin ko, from the rising of the sun, even until going down of the same, my name. Bakit ang basihan natin ano lang yung King James lang at Jewish Catholic version kasi itong aklat ito mula sa Greek at sa Hebrew. Jewish Catholic version, yun po ang Katolikong aklat sa 15th century. Ang ito ang King James version, yun po sa 18th century from 16th century. Nung unang 16th century may apocryphal books. Ngayon, tinanggal na. Yung tama, 66 book lang lahat. Kasali ang episode na kumpleto na. Ang King James, ang Jewish version, hindi yung totoong aklat.
may dagdag nun, mga apocryphal book, mahuwad na aklat. Inasalin ng mga Katoliko, in-insert ng mga Katoliko at Protestante. Hindi kilala ng mga Hudyo yun. Bago lang insert sa sulpot yung aklatan. So, ang aklat talaga, meron ng tama sa mga, maliban sa apocryphal book doon sa Katoliko. Pero, bawal nga dadan. Binabasa ko lang yun para tamang-tamang sa akin kasi. Para maintindihan ng mga Katoliko. Sabi kasi ng Diyos sa 30 verse 5 to 6, huwag dagdagan kasi apang dagdag ka sa salita, sinungaling ka. Hindi ko sinasabi yun, sabi ng Diyos. Ikaw lang galing sa yung utak yun, philosophy at theology. Yun lang. Huwag kang bawasan, huwag dagdagan mo. Ang aklat ng Diyos kumpleto na. Sinusulat ng mga propeta at Israel, mga apostol na mga Israelita na nakasali na sa ibang wika sa buong mundo ngayon. That's why we have to be biblical. And we read now from the word biblical, Biblios, to Koreo. Hindi Biblia, plural. Just sa tamang salin. Na kumpleto. From the rising of the sun, even to the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles. And every place, incense shall be burned, shall be offered into my name. And purifying, offering God, for my name shall be great among the heathen. Heathen, mga Gentiles tayo, the Lord of the host. So, may sinasabi itong offering. A great ang Diyos sa atin. Mga, dito sa east, I'm not speaking the whole world. From the east, mag-umpisa sa east. Not only the east, from the east. Ang mapping natin, from the east. Sabi nino ng Diyos mismo na hindi marunong magsinungaling. Titus 1 verse 1 hanggang 2. Ito ngayon, paano idakila ang Diyos? So, sinasabi ko na sa ibang baksa na madakila ang Diyos mismo sa mga anak na Diyos din. Dakila ang mga Diyos sa anak, dakilain na ang Diyos na ama nila. Hindi yun mga hindi Diyos, maanak sila ng demonyo. Kasi itong kalooban na maging Diyos ka, kalooban po ng Diyos yun. Kung hindi ka naniwala, ginawa mo ang Diyos sa sinungaling. 1:5 John verse 10. Kalooban po ng Diyos na maging Diyos ang kanyang mga anak. Sa base sa, sinasabi ko na, sa Salmo 82, 1, verse 1, 6 to 8. At mga anak ng Diyos, hukom sa buong mundo, biblical hukom. Hindi theological, philosophical, or catechetical based on catechism, or Quranic based on Quran. At pastoral books, base sa taong mga aklat. Na mahal na nagmamahal na aklat. Nasulat na mga buwan na propeta. Hindi, Israelita. Ang ating paniwalaan, mga Israelita ang susulat ng apostol at propeta. Pati yun si Lucas sa Hebreo, Grego, sumusunod sa mga apostol. Siya ay nag-narrate lang, hindi siya nagturo sa kanyang sulat. Sa apostol pa nang galing, turuan siya ng mga apostol. Under the apostolic ministry. Si Kristo din ay apostol sa Hebreo 1:3 verse 1 sa tamang salin. Ito, mahalaga ito. Bakit hindi nyo ito alam? Kasi ayaw nyo maniwala sa Diyos. Hindi nyo naunawa kasi. Wala sa masama ang makaunawa. 12:10. Walang mabasa sa dinil. Walang mabasa na hindi maunawa eh. I understand why you not read because you yourself cannot understand. Walang taong mabasa kung hindi maunawa. That is instinct. Ako, hindi ko nawa, hindi ko mabasa. Kaya ko nyo basahin kasi hindi na unawa. Sabi ng Diyos, walang makaunawa nga. Walang makaunawa na masama. Masama ka sa Diyos pag hindi mo unawa. Kasi itong aklat ito, para sa mga Diyos na banal. Ang lahat mga Diyos banal. Ang mga anak ng Diyos banal, ang ama banal. Ang aklat ito para sa mga banal. Noong unang panahon, hindi kami mga Diyos. We are not God. Pero ngayon, in this 21st century, pagbasa ko sa mga aklat, nalaman ko na talaga ang mga anak ng Diyos, mga Diyos talaga. Para madakila ang Diyos. Ikaw may laki Diyos ka, pero ang Diyos mo, pareho ka ng pagkamagawa pastor na mapare, hindi Diyos. Tanga ang Diyos nyo, hindi dakila. Kasi ang alam namin, sabi ng Diyos, nakasulat, at pinapaniwalaan namin, na ang Diyos, kalooban ng Diyos, ang anak na Diyos. Sabi ng Diyos, hindi ko na ulitin yun kasi may paksa tayo. Ito, kayo na ang magbasa. Bulo-bulo ako ha, kasi may mais ako, nakahula naman sa 32 verse 1 to 5.
of Isaiah. Ito, paano dakila ang Diyos? Ang mga Diyos naman dakila. Pag ikaw na dakila ka, hindi ka Diyos, hindi ka. Hindi, you are not glorifying God. You believe another God. Iba ang Diyos pala dakila mo. Ang demonyo, si Satanas. Sa 2 Corinthians 4 verse 4. Diyos din siya sa mundong ito. Pero hindi namin Diyos yun. Hindi siya Diyos sa amin. Sa inyo lang. Kung hindi, mga Diyos na mga hindi Diyos. Si Satanas, Diyos na mga hindi Diyos. Hindi siya Diyos na mga Diyos katulad namin. Naunawaan ba? Ito. Ano hukom? We judge biblically. We have the Bible now. So the biblical book now. I do not call it the Bible because Bible is plural from Biblia. Biblios. Biblical book. Redundant na nga eh. Biblical book. Book pa. Ang biblical book of God. Biblios to Koreo sa Greek. Sa Isaiah 34:16. Sa Latin naman, Libris Domini. Okay? So, ano naman itong pagdakila ng Diyos sa atin? Ano to sa amin? In every place, the incense shall be offered unto my name. Offered and a pure offering. Sacrifices for my name. For my name shall be great among nations. Yung itong mga taong ito, yung nag-offer sa Diyos, shall be great among nation. Ang great na Diyos, ino-offera ng mga taong ito. And the heathen said, among the heathens, they said the Lord of the host. Sabi lang Diyos sa Ama. Nakahula po to. Sinusulat ni Malakias. Basahin natin. Itong dakila na panagkala sa Diyos, hindi dakila ng pastor, pare. Kaya sinasabi ko nga, hindi to matuturo ng pare, ng tao, anghel. Hindi yon. Hindi to matuturo ng tao, ng anghel, pare, katulad ng pare, imam, rabay, mga pastor, mga ministro, mga kamagagawa. Tao lang sila. Tanongin niyo sila. Sila mismo sabi, tao lang sila. Hindi sila Diyos. Laban sa kusan, ibang Diyos sa kilala na. Ito ang inakila natin, Diyos. Hindi pare, hindi pastor. Hindi nag-aral ng theology, ng philosophy, ng seminaryo sa magit na 10 taon sa loob ng maraming siglo na. Bubo, uli pa rin sa Diyos. Na may scholar, may cum laude, hindi pa rin mga Diyos. Tanga pa rin, bubo pa rin. Bubo ang cum laude nyo. Sa karyaan ng Diyos. Ang cum laude nyo, bubo. Hindi sila mga Diyos din. Puro sa Katoliko karamihan. Ito. Ang eskwelahan, bubo yan sa biblical. Ang eskwelahan, bubo sa eskwelahan. Mga teacher, bubo yan. Sa eskwelahan. Walang teacher na Diyos. Tanga. Gago. Walang teacher na Diyos. Walang principal na Diyos, walang dean na Diyos, walang cum laude na Diyos. Sa Protestant at lahat na. Meron ba? Sabi ng Diyos, may Diyos nga. Mga anak niya. Huwag bawasan, huwag kulangan. Binabawas ang pare nyo. Sa filosofiya na, pinapalitan ng filosofiya at tuloy ang biblical na, ang doktrina ng Diyos. God is teaching us biblically, not theologically, not philosophically. That is not written in the book of God. That is not biblical. Even anti-biblical. Ito, offering. Mark 12:33. And to love Him with all the heart. Mahalin ang Diyos with all the heart. With all understanding. Kaya ang understanding nito, biblical understanding. We have to love God with all our heart. With biblical understanding now in this 21st century. May aklat na tayo. Nung unang panahon, wala kompleto aklat. Hinulaan yan sa book of Isaiah. You have to love God and heart with all understanding. Sino mapanawa? Diyos mismo mapanawa ng biblical book. Wala kang unawa. Nakinig lang sa pare, nagibubo ka. Pastor, nagibubo ka tuloy. Tumatalino ka ba? Kasing bubo ka na yung pastor, na yung pare, kasing bulag ka na yung pastor, pare. Pati Kristo mo bulag. 12:44 of Matthew, mabulaang Kristo, marami at bulaang propeta, mga bulag yun. Sino lang pare, nanawa ng Kristo, pastor, nanawa ng Kristo, bulag yun. Hindi sila mga Diyos pa rin. Pati Kristo na hindi Diyos. Ang Kristo na hindi Diyos. Kasi ang mga naniwala sa Kristo na hindi mga Diyos. Tao lang. Do you know that? Naluloko na kayo. Loko-loko ka na kayo. Mga anak kayo ng demonyo. Kung ayaw mo naman sa akin, debate tayo. I judge you biblically. And your philosophy is nothing against the biblical words of God.
Because God is biblical. At the moment you are anti-biblical, you are not the son of God, you are not God's. Because we God's, the children of God, believe our God who is biblical. And we are also biblical. Mga Diyos ang mga biblical. Mga Diyos, lahat ang mga biblical. Base sa hula. Ito to love Him with all understanding. Love with all understanding. Ito lang kaisa-isang talata, mabasa na, with all understanding pala. Ano to? Philosophical understanding? Theological understanding? Katulad ng pastor at pare? No. It is biblical understanding, not the understanding of cum laude. Not an understanding of science o mathematics. Biblical understanding. Hindi na alam hanggang ngayon. Mag-usapan kayo kasi may badyo na Diyos na tinuturuan ng Diyos sa langit na Ama namin. Kami lang ay may Diyos na sinasamba. May Diyos na hindi sinasamba. Kami yun. Ang Diyos ay sinasamba ang Ama. Ama ni Kristo. Pati si Kristo sumasamba sa Diyos na aming Ama. Ito, alam niyo ba yun? Kaya sabi ko, walang tao. Ako, hindi ko tao. Diyos ako, katulad ng tao lang, sabi ng Diyos. Mamatay ako, katulad ng tao. Diyos ako, sabi ng Diyos. You cannot take away. Ikaw lang, hindi Diyos. Tanga ka. Wala kang basihan. Ako may basihan. Biblical. Anong basihan mo? Talak-talak. Base sa turo ng demonyo. Ang ama ng kasunungalan, ang diablo. Sa 8:41 verse 47 of the book of John. Ito. You love God with all understanding. Wala kang alam. Tanga ka. Can you love God? Can you love God without knowledge? Biblical knowledge. Puta si ba? Nakinig ka lang ang tuturo sa'yo ni Diyos. Tanga. Nakinig ka sa'yo ni Diyos. Tanga. Biblical tuturo sa'yo. Kung hindi mga Diyos, tanga. Sabi sila ang hukom. Tama, mali. Ha? Ito tama. Ito, kasi sila biblical. And the God is with them who is their Father. His Spirit is with them. The Holy Spirit of God and the Spirit of the Son. Sa 8, versikulo 7 hanggang 12 ng Roma. Ngayon, ito mga kapatid, paano kami ng Diyos? Paano kami ng Diyos? Kung wala kang unawa, ang maunawa ang Diyos, ang tutulong sa pastor, pare, tao, gago. Gago ka rin, bulag ka nga. Pati Kristo bulag, pati Diyos mo bulag. Hindi ba? Hindi, mga Diyos, ang Diyos niya, kaya mga Diyos, pero ang Diyos niya, hindi kayo ginawa ng Diyos, para ka lang unggoy. Para ka lang unggoy, matching, hindi Diyos ang unggoy. Natalo. Ito ko na. Ito. Ginawa ng Diyos ang tao. Ginawa niya. At kaya ng Diyos gumawa ng Diyos na tao. Gawin ng Diyos ang mga tao. Ipinanganak niya muli-uli sa 3:5-7 of the book of John. Hindi ka unggoy. Tao ka. Pero gawin, hindi unggoy. Ginawa ng Diyos sa mga Diyos. Hindi unggoy yun. Mga tao yun. Ikaw gusto mo maging unggoy. Maging baboy. Maging insekto. Maging lamok. Hindi Diyos. Gago. Dakila ba yun? Sabi sa malakas basa na kanina, ang Diyos dakilain sa is. Totoo. Kasi ang Diyos ng mga protestante, mga pastor, mga pare, mga katoliko, hindi Diyos. Hindi makawa ng Diyos sa inyo. God is the God of gods and the King of kings. Basahin natin. Hindi matulog ng pare ito. Walang tao, walang anghel, mga turo nito, mga Diyos lang. Katulad namin, mga anak ng Diyos. Bago sa inyo, tanga kayo, late bloomer kayo. Kasi, hindi kayo sa Diyos naniwala. Kapag nawalaan natin, ang Diyos mismo magturo, sabi ni Kristo pa, sa 6:45 o dyan. Sa pare kayo, kasi bubo kayo ng pare, kumlaw din nyo. Pastor, imam, hindi ba? Debate tayo. Kasi kaya ino-open ko to para mag-debate sa live pa. Para makita ng lahat ng tao. Kung kaya nyo. Hinahamon kayo. This is the time now that God is retaliating. He even destroyed the wisdom of this world. That anti-biblical wisdom. Sa 1 Corinthians 17-19 at 25. Kaya kabisado ko na akatis paulit-ulit itong prinsipyo ng Diyos ay nabago ba? Pareho lang. Sisirahin niya. Paano masira ng Diyos? Dapat may aklat. We destroy now we have the aklat. We destroy the wisdom of this world biblically. Not with machine gun. Biblically. Not with armalite. Not with pistols. Not with footwear.
biblically, we destroy. According to God. And God destroys the world, this wisdom, through us, who are born of God with the Holy Spirit. And His Holy Spirit even lives in us. Being the children of God, we are the true sons of God. So, Romans 8:14. Ito, sa King James, Deuteronomy 10:17. For the Lord your God is the God of gods. God of gods, and the Lord of lords, great God, a mighty and terrible, and which regarded the person, and take it no reward. Hindi siya mabayaran, Diyos siya mga Diyos. Ang Diyos siya, mga Diyos din. Hindi mga Diyos, hindi kayo mga Diyos. God is the God of gods. Sino to? Mga anak ng Diyos, mga gods. Nabasa na ng buo. Hindi ka Diyos. Your God is the God of gods. Your God is the God of non-gods. Di mo yun? Ang Diyos, Diyos na mga Diyos. Hindi mga tao. Diyos ng mga Diyos. Hindi siya Diyos ng mga tao. Diyos sa mga tao ng unang panahon, naging Diyos na ngayon. Ngayon. Nung araw, tao kami. Pero nang ipanganak muli, ang aming espiritu, Diyos na. Ang aming laman, tao lang. Mamatay na kami ng katulad ng tao. Walang makapatay sa aming espiritu. We think with wisdom, biblical wisdom from God against all your anti-biblical wisdom. And you that even read the book. Pilosofer na kayo. Wala kayong basahang hukom. Hindi kayo tuturuan ng Diyos. Wala kayong Espiritu Santo. Ang naturo ng biblical wisdom is Espiritu Santo. Sulat na matuturuan ng Espiritu Santo noong unang panahon ng mga Israelita, mga propeta at mga apostol ng mga Israelita. Sa 1 Peter 1:19 to 21. Ito, Diyos ng mga Diyos. Diyos siya ng mga Diyos. Binabawas ng pastoryo at pare. Hindi pa ito naunawaan ni Moses. May talata nung una. Pero ngayon, sa buong aklat, ang Diyos tumatawag sa buong mundo. Sa mga Diyos, patatawagin ang Diyos. Para tatawagin niya ang mga Diyos din na nakanawa sa aklat. Isaiah 34 verse 1,16. Na bumasa sa aklat ng Diyos Ama. Mga Diyos na hindi siya natuturuan ng kamagagawa, ng pare, ng Santo Papa. Tanga lang kayo. Hindi na nawa. You love God with all your heart, with all understanding. Ulit, basahin natin. The verse. To love Him, basahin natin sa 32 hanggang 33. Habang yung kamagawa, tao lang, hindi Diyos, hindi man turo to. Walang kamagawa, walang pastor na tao lang, makaturo nito. Mga Diyos lang, katulad naman. At particularly, ang Diyos na Ama naturo sa amin, hindi sa inyo. Sa amin naturo ang Ama, hindi sa inyo. Kami naturo sa inyo, kami magturo sa inyo, hukom sa inyo kung tama at mali. Kasi ang Diyos, sabi ng Diyos, hindi ka pwedeng humukom kung wala kang Espiritu Santo. Sa 3:34 of the book of John, at saka 1 Corinthians 7 verse 40. Ito, Mark 12:32 to 33. And the scribe said unto him, Jesus Christ. Salita to ni Hesus Kristo. Hesus Kristo pa. Hindi pastor, hindi pare. Hindi kamagawa. Master, thou hast said the truth. For there is one God, and there is none but thee, He. Other but He, God the Father. And sabi nito, and to love Him with all their heart and with all understanding. Naunawa to ng naunawa to ng mga Ehudyo. To love Him with all understanding. At si Kristo naman nag-approve nito. And with all thy soul, with all the strength, and all the neighbor and thyself, more than the whole burnt offerings. Yun ang offering mo sa Diyos. Offering mo. More than whole burnt offering. Hindi yung mabigay na pare ng pera, donasyon. You have to love God with all understanding. Bumo ka pa rin. Paano mahalin ang Diyos? Sabi ng pare, mahal natin ang Diyos, tanga, gago. Wala kayong unawa. Ang unawa nyo, katikitical, theological, philosophical, hindi biblical. Wala sa Biblia ang unawa nyo.
Decoration na nun, para sabihin mga Diyos kayo. Mga anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, mga Diyos din. Wala sa mga pare, mga Diyos. Kayo rin, di mga Diyos. Bulag nga eh. Pati Diyos yung bulag, pati Kristo yung bulag. Kristo yung bulag. Sabi ni Kristo, mag-ingat sa bulang Kristo. Yung bulag ng Kristo. Hindi to, hindi biblical. May Kristo na hindi biblical. Ang Kristong totoo, biblical in this generation. Ang Kristo na philosophical, theological, iba, huwag humigit sa nakasulat. Mga sinungaling na tao. Laban sa Diyos. Laban kay Kristo na totoo. Doon ang bulang Kristo, mga anti-biblical, hindi biblical. Your Christ is anti-biblical. Hindi biblical. Mga bulag, mga bulaan, mga sinungaling. God is biblically calling us to be all gods, only His children, those who only born of God. Again, born again of God, not of man, not of angels. Diyos nanganak sa atin, hindi angel, hindi si Maria. Maria daw, Mama Mary, tanga, gago. Mama yung salaman ni Kristo. Walang apostol tumawag kay Maria na mama. Wala. Kahit isa. Kasi isa ang ama, ang ama parang ina. Ang ama nanganak sa atin, parang ina lang. Hindi si Maria. We are all the children of God in spirits. 12:9 of Revelation, of Hebrew. Ngayon, malagay ito, ang offering is we should love God with all understanding. With all understanding. Biblical understanding. Never yon catechetical, based on catechism of the Roman Catholic Church. Philosophical, no. Theological, no. It is different from biblical. Biblical are the words of God written by the holy prophets and Israel and apostles of Israel. Not the Romans. I know that because God guides me based on what is written. I also have a basis, and they do not have the basis. Their basis is against the biblical basis of God. Taught to the holy prophets and the holy apostles and all the early Christians, like Mark, who believe the apostles. See? You love God. Sabi ng katulong pastor, binabawas naman. Love God only. Walang understanding. Binabawas. Pinagatan ng theology, philosophy. Gago. Di ba gago? Ha? Yung ba kung laude nyo? Yung ba nag-aral ng theology? Gago. Tanga. You are not biblical. Kakain mo na kayo maraming bigas. Para may ganyan Diyos, asa. Sabi nyo, at it is hard to prove that you are not God's. Kasi sa kayo na mismo mamayin, it will be taken against you. You are not God's, right? Huli na kayo. Nabitag na kayo. Nasilo na kayo. Sabi sa 1 Corinthians 3:19. Ang iyong karunungan, bitag na sa iyo. Ang karunungan niyo, bubula. Cum laude, scientist, gago. Sumasamba sa Diyos. Sino ang Diyos ang samba nyo? Pati Diyos ang piki? Diyos nyo, hindi Diyos yun. Naging Diyos na si Satanas dahil sa inyo. Pero sa amin, mga Diyos, hindi siya Diyos. Sa mundo lang ito. Ang Diyos namin nasa langit. Gawa sa amin na Diyos. Mamatay na kami, katulad lang kami ng tao. Kasi kami mga Diyos, pag namatay. Pero aming karunungan, hindi matutunan. Kaya naghamon kami ng debate. In this 21st century, biblically and legally. Because we legally, we enforce what is written. Not our philosophy, not our theology, that is not written. We know that. You ask your lawyers, legal practitioners, judges, and justice of the Supreme Court, even worldwide. Ito, malaga ito kapatid, isang talata lang. The most holy offering to God. Nakawala sa Malakas 1:11. Kaya binabasa natin ito. Nakilaan ng Diyos. Nakilaan ng Diyos sa mga taong nakaunawa sa kanya. Yun ang pagmahal sa Diyos. Naunawa kasi gusto basahin aklat na hindi naniwala sa pastor. Mapaligaw ang pastor. Ang pare.
Unang naligaw sa sekta ng reliyon, ang pare nyo at pastor, nagturo sa mga politiko, gago. Nagturo sa politiko, sa mga abogado, sa teachers, gago, di ba? Sabi ng Diyos, basahin ang karat. Sabi ng Diyos yun. Sabi ng pare, huwag, kami mag-aaral ng seminaryo. Kaya sa amin kayo, umatin kayo sa mesa. Makinig kayo sa amin. Hindi mga Diyos ang turo nyo. Ang turo sa inyo, hindi mga Diyos. Hindi mga Diyos. Ang tinuturoan ng Diyos, mga Diyos din. Ating basahin. Ha? Sabi ni Kristo, sa 10 ng John, 17,34 to 35. Basahin natin, para hindi ka malaya. Ang turo sa inyo ni Diyos, tanong niyang pare nyo, pastor, Diyos ba kayo? Hindi. Mataka ka na. Hindi to. Hindi mo nyo to. Sinungaling, mabait pa rin pero sinungaling. Laban sa Diyos, walang sinungaling makapasok sa kaharian ng Diyos. 21 verse 8 of Revelation. Walang sinungaling laban sa Diyos. May sinungaling sa tao, walang sinungaling sa angel, may sinungaling sa Diyos. Ang sinungaling sa Diyos, hindi makapasok sa kaharian niya. Basahin natin. Nangarap pa kayo na maging Diyos? Walang nangarap na maging Diyos. Pati ako. Bigla ako sa ng Diyos. Diyos pala ako, sa unawa. I was able to understand God because I was taught by God. Ito, basahin natin. Sa 10:16 to 10:16 verse 60, 34, 34 to 35. Another sheep I have, which are of this pool. Wala. Ako sa dito, wala ako sa pool dito sa panahon ni Kristo. I also must bring, and they shall hear my voice. Sa plot ni Kristo. Itong plot ngayon, biblical si Kristo, biblical, hindi theological. And there shall be one fold and one shepherd. Ang shepherd ito, Diyos din. And Jesus answered to them, Jesus answered to them, it is not written in your law, batas, worthy to be followed. Otherwise, you will be penalized by being a liar. I said, sabi ng Diyos, Nama, you are gods. Base sa Salmo 82, 1,6 to 8. You are gods. If He, and not I, Jesus Christ, if He, the Father, called them gods, unto whom the word of God came. Ang tinuturuan pa ng Diyos, mga Diyos din, hindi tao. Hindi tao tinuturuan, hindi ba unggoy? Hindi ba Diyos? Unggoy lang kayo, pag kayo na unggoy. Hindi Diyos. If He called them gods, unto whom the word of God came. Word of God. Sabi ni Kristo, came from His Father. They are gods from the Father, not from Christ. From the Father, not from Christ. Sabi ng Diyos ito, kayo mga anak ko, mga Diyos din kayo. Ipinak ko kayo muli. Spiritually, hindi physically. Sa 3:5-7 o the book o dyan. Pinanak muli ng Diyos. Kasi hindi yung mga Diyos ng mga tao to. Pag pinanak ka ng Diyos, Diyos ka na rin. Sabi pa ng Diyos, unto the word of God came. Sa mga Diyos, hindi mga tao, hindi mga unggoy. Gago. Binabawas ng palo, walang unawa. Bakit yung mayaman? Kasi buburi kayo bigay ng pera, gago. Nabautismo, nagkasal, bubur lang kasal, kinakasal ka ng hindi Diyos. Ang nakasal sa'yo, hindi ba Diyos? Tanga. Pati anak nun, hindi ba Diyos? Kasi tanga kayo. Ang magulang pag tanga lang yung mga anak. Maniwala kayo, hindi, magdebate tayo. Ilabas yung tapang sa debate. Natotoo, biblical debate. Kaya naghamon ako. Kasi wala na umamon sa akin. Wala na umamon sa akin. Natapos ang debate. Takot. Legal, political, and religious. Because kami ay mga Diyos laban sa mga hindi Diyos. Hindi kayo mga Diyos. Unang-una. Unang-una tanong ko, bakit kayo nag-debate? Mga Diyos ba kayo? Mga debate biblical? Yung mga Diyos ba kayo? Hindi. Ano unawa nyo? Ang Diyos, ang mga anak ni Diyos, tanga. Mga demonyo kayo. Doon pa lang. Sa press na lang, bagsak na. Nasuntok na. Knockdown na. Sino tulong sa'yo? Pastor? Pare, wala, knockdown na. Charles Madison, knockdown na. Ang tulong sa amin, Diyos, kasi kami mga Diyos. Ang tulong sa mga Diyos, Diyos din. Mga Diyos din, mga tulong sa Diyos. Basahin natin ulit. You are gods,
if he called them gods, unto the word of God came. Dumating sa kanila. At ngayon, biblically, and the scripture cannot be broken. That scripture now is the biblical. The biblical words of God cannot be broken. Cannot be broken. Hindi magiba. Nagiba ba? Hindi. Ayaw pa nga mag-debate sa akin. Siya nagiba. You cannot break it. Because that is the word of God. That will remains true, that will endure forever. Sinasabi po ho ito ni Kristo, hindi pastor, hindi pare. Binabawas naman. Sana unawa na bawas, wala sa masama, makaunawa. Mga masama, hindi mga Diyos. Mga Diyos ba masama? Hindi. Ang mga masama, mga Diyos ba ang hindi masama? Oo, masama. Hindi. Ang mga Diyos, hindi masama. Ang hindi mga Diyos, masama. Ang mga hindi mga Diyos, masama. To whom God called him gods, unto whom the word of God came. Pag hindi ka Diyos, unto whom the word of Satan came. Ganun kalabasan ito. Unto call gods, unto whom the word of God came. Pag hindi ka Diyos, unto whom the word of the devil came. Hindi ba? Hindi ba? Tama ang Diyos, hindi ako. Tama ang Diyos, nagturo sa akin, na itinuro ka rin sa'yo. Mga Diyos, kami tinuruan ng Diyos. Hindi pastor na turo, hindi tao, hindi akin. Sabi ko nga, hindi tao, maturo ng tao to. Hindi maturo ng akin. Hindi maturo to ng akin. Walang tao makaturo dito. Ang Diyos lang makagawa sa amin ng Diyos. Kaya dakila siya sa amin. Ang the most holy offerings and sacrifice is to love God above all with all biblical understanding now. In His book, wala ka na, tanong ko sa'yo, paano, alam mo, ibuksan ang aklat. Wala mo alam ang Mateo eh. First book, the book of Mateo. Hindi mo alam Genesis, ang Exodus, ang Numbers, ang Habakuk. Ano ka? Diyos ka ba? Sabi Diyos, basahin mo ang aklat. Aklat pa mabasa. Ilang talata. Alam mo aklat Diyos? Hindi mo alam ang aklat pala ang Diyos eh. Wala sa Katoliko na aking kalibati na ang Diyos may aklat. Kasi Jano Labado, si Hamskray, si Biado, wala sa, pati pare, walang alam na aklat. Sa Katoliko kasi, walang aklat ang Diyos. Kaya hindi sa Diyos, ang Diyos sabi, turuan ko kayo, basahin nyo ang aking aklat. Na ang susunod, mga propeta at mga apostol, na kumpleto. Ito kasi kapatid, may proseso. Ang proseso, biblical, maging Diyos. Sabi ng Diyos, ang Diyos at tatawag sa iyo, para may Diyos ka. Kahit anong aral mo, no matter how you studied, even the cum laude, if you are not called by God, you can never be a God. You can never be God. You are a failure in this life. Wala kang aklat na binabasa. Kahit isa, wala. Aamakin ang aklat, tatabunan ka ang aklat, hindi mo alam basahin. Kasi, hindi ang Diyos nagturo sa iyo. Magturo sa amin, Diyos, basa tayo. Sabi ni Kristo pa. Ang unang problema sa iyo, hindi kayo legal. Kaya naghahangal kayo. Ligaw kayo. Pati Kristo na ligaw. May tanong, yung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay para kang isang tupang ligaw. Kung paano tupang ligaw? Paano ang Kristo mo ligaw? Yung si Kristo mo ay ligaw. Ligaw ka rin. Ang bulag, kapwa ilagan ng bulag, kapwa ka nahulog sa okay. Ang ligaw, kapwa ilagan ng ligaw, kapwa mahulog sa okay. 15 o Matthew, verse 12 to 15. Hindi ba? Ligaw ang Kristo, hindi ikaw ligaw. Kaya sabi ko, kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang tuba na isang ligaw, tupang ligaw, paano ngayon kung ang Kristo mo ligaw? Kung si Kristo ay ligaw ka talaga. Ligaw ang Kristo na Katoliko, naniwala sa Kristo na hindi makagawa ng Diyos sa atin. Na ang turo, hindi makagawa ang Diyos sa Diyos.
Ibang Kristo yun. Ligaw na Kristo. Ligaw ka rin. Bulag ka rin. Gago. Di ba gago? Di ba gago? Sabi ni Jesus, hangal. Sabi ni Kristo, Matthew 7, 21 verse 26. Sabi niya, ang Diyos yun, mura, tanga, gago ang Diyos yun. Igagalang kayo, talantado kayo, mga anak kayo ng demonyo, mga anak ng puta kayo. May talata, Revelation 17 verse 1 to 5. Puta sa Spanish. Sa Tagalog, patutot. Sa ibang sa Tagalog na pukpok. Sa Bisaya, burikat. Hindi malinis, hindi birhen. Masama sa Diyos. Parang burikat, puta, gago. Ang Diyos yun, marumura, tanga. Tanga ang Diyos yun. Tanga ang Diyos yun, marumura. Sabi na, mamura ka. Tanga ka, marumura ka. Kagalang-galang ba ka? Tanga ka. Tanga lang ka eh. Kagalang ka lang ba tanga? Ano yun? Excuse kayo? Yun ay hukom. Banal na hukom sa inyo, mga tanga. May nasulat na tanga. Tanga na ba kayo? Galatians 3:1. Hindi ba? Nakasulat? That is biblical. I have the basis. Sa ang Diyos ko, huwag bawasan, huwag nadagan. Gusto nyo bawasan, tanga. Kayo ba Diyos ko? Gago. Pero lang tanga. Hindi ako tanga. Ang totoong matalino, magsasabi ng tanga. Ang totoong Diyos, magsasabi ng tanga. Kung tanga ka, kung adik ka, kung magnanakaw ka. Magnanakaw, okay sa'yo. Matay tao. Okay. Pero tanga, ayaw mo, gago. Tanga, ayaw mo. Matay tao, pwede. Mananakaw, pwede. Mga luya, pwede. Anak demonyo, pwede. Tanga, hindi pwede. Tanga, gago. Hukom yun. Hukom yung mga tanga. Mga unggoy, hindi Diyos. Diyos itong hukom. Nakasulat aking basehan. Baka makasala ko sa Diyos. Mayroon tanga. Pugi-pugi sa Diyos yun, tanga, gago. Ganun kayo magpaliwanag? Anong basehan nyo? Laban sa Diyos. Kaya ano sinasabi? Kasi, ang nag-influensya sa akin, magsabi ng tanga, ang Diyos din. Sino tanga? Hindi mga Diyos, tanga. Bulag. Simba na simba. O, tuturo, ni Diyos, gago. Pinakabala ka ng Diyos, talaga naman Diyos ka. Kasi gusto ng Diyos yun. Dapat unawain mo. Sabi ng Diyos, mahalin mo siya may unawa. That is the most sacrifice, pleasing to God. Most. Gago. Ulit, sabi ni Kristo, ang Diyos nagtuturo sa mga Diyos, mga anak niya. Siya nagtuturo. Hindi tao lang rin. Hindi tao. Diyos yun. Word for word sa legal. Bakit mo baguhin? Palitan mo ng prinsipiya. Hindi mo nakasulat. Ano ba siya natin? Biblical. Spanish sa 1 Peter 4 verse 13 at verse 17 to 19. Biblical judgment. Hindi ka biblical. Walang alam sa Biblia. Tanga. You die anti-biblically. And if we die, our flesh, we are God's. God is happy. I will read. Psalm 116 verse 15. Ang napansin ko, lahat ng mga ngayon, lahat ha, maliban sa mga puno, lahat is scripted. Kung turo ng puno na matao lang, yun ang tuturo. Scripted, boring. Dito naman, kung ano ituturo sa Espiritu sa amin na galing sa Diyos, yun ang aming sasabihin. Nangusap ang Diyos sa amin spiritually, sa aming puso. Sa Matthew 10 verse 20. Ito ngayon, basahin ko sa 1:16-15. Precious in the sight of the Lord is the death of the saints. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Saints, mga santo, mga Diyos, hindi mga tao, katulad ng mga Katoliko. Tanong naman katulad, santo ba ang hindi mga Diyos? Knockdown naman sila. May santo ba ang hindi mga Diyos? Doon ma. Maraming bawas. Maraming nawala. Kunin mo na ang lahat sa akin. Pati ang bersikulo, ituro mo ang filosofiya. Para maging tanga ako. Naniwala sa hindi Diyos, tanga ka. May santo ba na hindi Diyos ngayon? Lahat ng mga santo sa Diyos, mga Diyos yun. Walang santo na hindi Diyos. Tanging mga Katoliko lang ang mga hindi Diyos na santo. Mga tonto, hindi santo. Sa amin. Sa aming hukom.
Wala mabasa na, santo nila Diyos. Ang mga santo, mga Diyos. Ulit, ang mga santo, mga Diyos. Kaya, masaya ang Diyos mga namatay sa may wala sa mundong ito. Doon na sa langit sa altar, hindi pa sa trono ng Diyos. Nakapo. Precious in the sight of the Lord is the death of the saint. Precious pala. Precious. Mga Diyos, ang Ama Diyos, siya maaari. Kaya kailangan umalis na sa mundong ito. Kasi ang Ama na Diyos na mga Diyos, ang Diyos namin, Ama, Diyos din. Ang Ama ng mga Diyos, Diyos din. Hindi tao. Ang Ama ng mga Diyos, Diyos din. Hindi tao. Hindi unggoy. Hindi Diyos unggoy. Hindi katulad ng unggoy, katulad nyo. Ngayon, ang proseso, biblical. Ulit, para maging Diyos ka, kailangan mismo ang Diyos tatawag sa'yo. Siya ang tatawag sa'yo sa kanyang salita, nakasulat, sa kanyang aklat nakasulat. Basahin natin. Hindi nyo alam ang tutawag ng Diyos, no? Hindi nyo alam ang tutawag ng Diyos, no? Di ba? Pati pare nyo alam. Pati pastor nyo alam. Bulag. Pati Kristo nyo alam. Pati Kristo nyo hindi alam. Ligaw ang Kristo. Kung ang Kristo ay ligaw, ligaw ka sa iyong buhay. Ganun yun. Hindi tupang ligaw. Kristong ligaw, ibang tupang ligaw. Ang tupang ligaw, susunod sa Kristong ligaw. Tupang ligaw, kung ang Kristong ligaw, sinusunod ng tupang ligaw. Kayo yun. Hindi mga Diyos. Ang Kristo hindi Diyos din. Ha? Isa ang Diyos sa inyo. Ang Ama lang. Si Kristo ay persona, hindi Diyos. But we are bound to give thanks always to God, to our brethren, 2 Thessalonians 2:13-15. Beloved of the Lord, because God, it is shown to you as my legal presentation. You read. I read. Because God at the beginning chosen you from the beginning. Chosen you. Hindi mo alam at Jesus pinipili ka ng Diyos? At hindi mo alam na hindi ka pinipili? Alam mo ba ka pinipili ka ng Diyos at hindi mo alam na hindi ka pinipili? Two things. Hindi mo alam, pinipili ka ng Diyos. At hindi mo alam na hindi ka pinipili ng Diyos. That God did us to show. Why? You don't understand. You don't love Him. Sa Mark 12:33. Ito. In the beginning, God chosen you to salvation, to sanctification of the Spirit and the belief of the biblical truth. Ang truth ito, biblical truth, written by the apostles and the prophets, like Paul. Whereunto He called you. Ang Diyos tumatawag sa atin. At tumatawag sa pare, gago. Diyos sa mga pare, Diyos sa mga store, gago Diyos yun. Tinatawag ka ng mga unggoy kayo. Hindi ka mga Diyos, unggoy. Okay, unggoy ba na Diyos? Tanga. Di ba mga unggoy na Diyos? All animals are not gods. At tumatawag sa, hindi, baka yung Diyos unggoy. Ligaw ang unggoy. Bulaan, sinungaling. Unggoy pala Diyos yun. Hindi ka talaga Diyos. God called you by our gospel. Biblical. Nakasulat sa aklat ng Panginoon. To the obtaining of the glory. We glorify God. Nakilala Diyos namin sa is. He called us. God called us, not humans, not angels, called us. Our Father in heaven, who make us gods, who born again, who beget us, the Son of God, through His Holy Spirit. Sanctification of the Spirit and belief of truth. Biblical truth taught by the Holy Spirit of God to the apostles and the prophets. Therefore, brethren, stand fast, manatili kayo sa tradisyon namin, ito, hindi katoliko tradisyon. Naligaw na kayo. Ng Kristo ng ligaw. Kristo ng ligaw, Diyos ng ligaw. Gago. Hindi ba gago? Magdebate tayo para matingnan ang malutong mura sa inyo. As always, I have proven in the debate. Kung mapigilan niyo ako, mapaya na kayo sa akin. I guarantee you, mapaya. Yung takbo to the moon. Natakbo ka hanggang sa buwan. Ang tulad, sa lahat, tapon ka. Eventually. Therefore, stand fast. Nakasulat sa Katolikong Biblia at sa Protestante. Stand fast and hold the traditions. Hold that you have learned. Learned na. Nung una pa, from us by our word or epistle.
Ang ginawa ng Katoliko dito, ginawang an, or nga. Ibang or sa legal. Ang or, either, aming sinasabi, o aming isunulat. Iba yung or. Hindi an yun. Gago. Nakalikod na si, aking kalibate si Hamsi Ray. Takbuhin. It is not or. It is not an. It is or sa legal. That is disjunctive, not conjunctive. That is disjunctive, not conjunctive. Hindi ka lang an, or lang. Or whether by a word, or ibig aming sinasabi, o aming sinusulat. Gago? Libatista ba yun o gago? Libatista ba yun o gago? Hindi Diyos, gago talaga. Nakasulat na nga. Magic. Ang or ginawang an, gago. Kinakalikot ni Hamsi Ray. May live ako na-capture na. Bawal ang kalikot. Nakawala sa 2 Peter 3 verse 15 to 17. Mapahamak siya. Ang problema, isingit ito sa Diyos kayo, asa. Kaluban nyo lang. Hindi kaluban ng Diyos. Hindi kaluban ng Diyos yun. Kayo lang. Kayo lang gusto nun. Hindi gusto ng Diyos. Yun ba ang mga libasisa ng Katoliko pinag-iabang nyo? Kaya hindi sa mga Diyos. Mga nga lang, mga unggoy lang. You are like a monkey. Monkey, unggoy. Hindi ba Diyos? Tanga, gago. Hindi ba kayo tanga? At least kumakain kayo saging, katulad ng unggoy. Pero hindi kayo marunong humusga, umatol, biblikali. So, tapos siya, Hamsi. Lahat ng mayamang pastor, pare, mayaman kayo. Pero bubo kayo. Wala kang alam. Doon kayo pulubi. Sabi niyo, mayaman kayo. 3 verse 17 Revelation. Mahirap kayo. Pulubi kayo sa karunungan ng Diyos. Biblical. You are pulubi. Walang unawa. Naniwala kayo sa sarili. Kayo nakila. Magturo sa turo. Hindi kayo turo. You are not gods. Hindi kayo nakila talaga. Pare lang kayo. Pastor lang kayo. Hindi ba kayo mga Diyos? Nakila ba kayo? Tao lang? Pero huwag kayo lulunod sa amin. Sabi ko nga, kami mga Diyos na hindi lulunod. Ang Diyos lamang naman ay sunod. Hindi kayo lulunod. Kahit lulunod kayo, hindi kayo mga Diyos. Ang lulunod lang sa Diyos, mga Diyos, mga anak niya, nakunawa sa kanya. Minamahal naman ang Diyos, may unawa, biblical. Base sa 5, verse 17 to 20 of Ephesians. Mahirap lang sa basahin kasi it will take them. We have only 5 minutes left. Gusto ko 1 hour lang. Including the song. Our Father. So, labas na lahat. Sabi nyo, kayo totoo? Kayo totoo ha? Sabi nyo, hindi ka magaling mga Diyos? Hindi kayo mga Diyos. Labas kayo sa debate. Pastor, pare, mga abogado, kung sino man sa inyo, mga political, sa legal, religious, lahat na. Bati angel nyo, mga bulang, ligaw nyo mga angel, ligaw nyo angel, mga demonyo, ligaw nyo Kristo, bakulan ng Kristo. Yun ang bulang Kristo sa 1 Timothy 5 verse 1 to 2. Sabi ng Diyos. Sabi ng Espiritu Santo sa amin ng Diyos. Nagsabi sa amin. At naman namin ang kanyang sasabi. Ulit, ang Diyos magturo, ulit, sa 6:45 o dyan. Palagi ito, ulit yan. Sabi ni Kristo sa amin. Sa lahat ng mga Diyos. Hindi kayo mga Diyos. Walang unawa, bubo pa rin. Mga hindi, parang unggoy lang. Unggoy. Di ba? Unggoy lang kayo, parang unggoy. Parang unggoy, hindi mga unggoy. Pero parang unggoy, hindi mga Diyos. That is me. I am judging you. I even challenge you to in an open debate. Because you did not invite me now. You did not invite. Natagam na ka. Dahil ba ate? Tamakbo ka. Namin sa toko. Sabi na, ang Diyos yung mura. Naglibati kami. Mali pala ako naman niya. Nagmura ang Diyos sa mga anak. Sa mga kapatid ni Kristo. Bawal murahin ang mga kapatid, mga Diyos din. Only God can judge us. And we can judge you. We are gods. Only God can judge gods, not you. You are not gods. We even judge you. 1 Corinthians 2, verse 11 up to 16. May masiyan ako. That's why I challenge debate. And I am with God. His Spirit is with me, being the true children of God. Romans 8:14. You cannot be the true children of God without the Holy Spirit in you. At nakasulit. The Holy Spirit is ligaw. Not biblical. Ligaw.
theological at philosophical. You believe, you are also ligaw. Ligaw na tupa sa ligaw na Kristo. Ang Kristo ligaw. Walang Kristo sa Katoliko. Kakain ka mo lang si Ustiya. Pag punta sa tiyan, punta sa sae. Ang Kristo nanahan sa puso, hindi sa tiyan. Sabi ng Diyos pa. Hindi siya sabi ng kalaban pa ng pare. Kaya naman Ustiya daw, gago. Sa Galatians 4:6, Galatians 4:6. Ang Diyos pa nala sa ating puso, hindi pare ng Kristo. Hindi pare na panala sa atin ng Kristo. Ang Diyos mismo. Sino, ang pare panala sa Kristo, tanga. Si Kristo na tulong sa ating puso. Panala pa. Sino panala sa ating puso? Si Kristo. Ang Diyos, Ama, nasa langit. 4, Galatians 4:6. May sabi pa pinapalangaan pa ni Pedro ang sulat ni Pablo sa 2 Corinthians at 2 Peter 3 verse 15 to 17. Ako, may mahitsok. Walang mabigay sa akin ng pera. Ha? Pero kahit wala akong pera, walang makain, kahit ano, meron ako kakayamanan sa karunungan. Tayo may pera, pero bubo. Hindi mga Diyos, tanga. Hindi naman to. Kayo mga gusto maging Diyos. Kung gusto maging Diyos, ha? Wala ng Diyos, wala akong problema. Kung maging Diyos, gusto mo wala akong pangarap. Basta, i-aaral ko lang. Ang Diyos bahala sa iyo, makubensi. Sa iyong puso, katulad ko. God can choose His will to make you gods. To make you gods. His children. Not God the Father. God, His child, or one of His children. Because it is the biblical will of God. Because we can read it now in His book. Sabi ninyo, matalino kayo, labas na. Yung tanong ko sa akin, kung sino bakit sabihin lang na. Pero patunayan nyo sa debate, kung hindi ka tatako, marami ito ako, Katoliko, karamihan, para sa bubuyog, pero tumakbo lahat, at ayaw na. Kasi live ko na. Sa ko, mag-debate ka, kung sa live, o sa live ko ha, ayaw na. Quote sa mga live, ang Katoliko at Protestante, marami natin. Takot. Nakidebate lang sa kala, papuro mga non-Diyos, mga hindi Diyos, nakidebate sa bawat isa. Ibabang sekta. 46,000 sect sa buong mundo, pero wala doon, nakagawa sa Diyos. Ang Diyos sa mga sekta na ito, mga ligaw na Diyos. Hindi na ligaw na Diyos yan. Hindi mga Diyos, maliligaw lang. Wala sa mga Diyos nyo, nakagawa sa iyo mga Diyos. Tanga. Paano nila sa is? Sa is, where Vangelo is located. Vangelo de Cristo. Nakunawa ko kayo. Nung unang panahon, hindi nauna ng pastor, ng mga apostol at mga propeta. Sabi ni Cristo, sa John 16, verse 7 to 12. Hindi nakanawa nun. Ngayon nakanawa namin. Sa pagkita magbasa lang ang buong aklat. From Genesis to Revelation. Bakit ito sa Evangelio sa balang mga atake? May nakasulat, atake ng Diyos, siya pa nasisira sa non-biblical wisdom. It is time now, we are biblical in this world. God is calling all nations, biblically. His book is scattered around. Ito naman sa King James Version, sa Protestant Version. For it is written sa 1 Corinthians 1:19 to 20. For it is written, I will destroy. Ngayon, ang panahon ito, sa panahon ni Evangelo, the gods, one of the God. With the wisdom of the wise, I will bring to nothing the understanding of the fool. Here is the wise now. Hinanap na kayo mga dibasista. Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Sino sa mundo tumalaban sa Diyos? Disputer, kalaban sa Diyos. What that God made the foolish, the wisdom of this world? Para manawan nyo, ito. For it is written, I will destroy the non-biblical wisdom of the wise, non-biblical wisdom or anti-biblical. I will destroy biblically. I will bring to nothing the unbiblical understanding of the prudent or anti-biblical. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Disputer, ibig sabihin, taga salungat, mag-argue sa Diyos. Where are you? Kaya ko nahamon kayo. Diyos naghamon sa iyo sa pagitan ng Espiritu Santo na sa akin. At God made this world foolish in the
anti-biblical wisdom of this world. Anti-biblical wisdom of this world. Anti-biblical. Sorry because I started. That signals that I have to take this. My tongue needed a list. But I am still alert. Because of my joke. Sa Protestant version to. Ngayon naman sa Catholic. For it is written, I will destroy. Sisirain namin. Kaya ako manila. Manila talaga ako. That is holy thing to do. Wisdom of the wise. God will destroy us. You. Biblically. So His Holy Spirit within us. His Holy Spirit is in us. The prudence of the wise, I will reject. Wag yun. Wag yun ang anti-biblical. Wag. I will reject. Wag yun. Pag ang mga katulo, ay hindi. Ang gusto na, pinuso na, ay, sa Johannes Catholic version pa, mapatuloy na siya hindi sa Diyos na. I will destroy the wise in the anti-biblical wisdom, and the prudence of the prudent I will reject, which are not unbiblical prudence. Ang nakaroon anti-biblical, I will reject. Sisirain ko ang karunuhan ng mundong ito na anti-biblical. I will reject the anti-biblical prudence or wisdom of this world. Where is the wise now? Where are you? You challenged me before in the debate, but now you run away. Noong una pa rin, challenge ako, pero ngayon, tawa kayo. Sabi na saan na kayo? Ang Espiritu na sa amin. Base sa 16 ng John 7 verse 12. Where is the wise? Where is the disputed of this world? Saan na mabatis sa mundo ito? That God that foolish the unbiblical wisdom of this world, anti-biblical wisdom or unbiblical wisdom. Because it is God will say biblically all nations in their wisdom, from Rome, from Europe, America, not from the East, from the Middle East, like Hebrew, like Arabs, who doesn't believe that God can make gods. It is written in the book, in our book now, the book of gods, read by gods. That book is now written by the gods. That book is now written by gods, by the gods. Caused by God from heaven to exist and believed by gods and follow the gods. And judge, and we judge, we the gods, we judge according to what is written in that book. God judges. Palagi ko lang inuulitan sa ibang basa. And the time now is 1 hour na. And 2 minutes. Sorry, I exit. This is supposed to be 1 hour. Again, I thank God that you can be gods if you want. If you not want, it's okay. Because you want it. Hindi ko hawak ang buhay nyo. Pero may hawak yan. Gusto mo magpakaligaw. Unggoy lang kayo. Hindi mga Diyos. Unggoy. Di ba? Nung matagalit ka sa akin. Oh. Ano? Hindi ba kayo unggoy? Gago. Patawayan ko, unggoy ka lang. Hindi Diyos. Unggoy, hindi Diyos. Hindi Diyos ka ba? Oh. Ngayon, salamat sa Ama sa langit, nagturo sa amin sa east. To God be the glory. From the east to west, we love you, Father, with understanding, with biblical understanding, who make us gods. Thank you, Father. We are great. You are great in this nation. From the east, Malachias 1:11, we offer our blessing, our offering to you. We offer ourselves. We love you with understanding. Not from the pastor, not from the priest, but understanding from you. We are the one who make us understood your words as gods, as also our Father, which you make us understand your words as gods, your children. Thank you, Father. In the name of Jesus Christ and the Holy Spirit, Amen. Sorry, my child here is not around. He is still in school. So, Maya loves. Okay? And despite all, I will pray as will with God, but there are some who are not called to be gods, or who are not called yet, but God calls you
You will know what you will understand. You can love God without understanding, biblical understanding, biblically understanding Him, because He's teaching biblically to our spirit, to our hearts. Thank you. God is teaching it in our hearts is spiritually, and His Spirit, the Holy Spirit, is in us, being the Son of God, being the children of God. We are gods. Thank you, God. You are great. We are the gods who make God great, not the non-gods. The non-gods are not great, and the gods cannot make they are not make them gods. And we are made by gods, our gods, to be gods. Thank you, God, forever. And still, I pray that gods will rule in you, will teach you, call you to become gods, His children. Your will be done on earth as in heaven. Holy be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as in heaven. Thank you, God. This song is sung by the Hebrew woman in Hebrew and in English. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Let thy kingdom come. Let thy will be done, as on earth, so as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us. Kayong nasa sekta, layasan ng pastor nyo, pare nyo, imam nyo. Kasi yung sekta mga unggoy, hindi mga Diyos. Kasi na lang, sa Diyos kayo pupunta. Anak kayo muli, parang nalubay sa lang Diyos para kayo muli sa kanyang espiritu, para maging Diyos kayo. Layasan na yan. Sabi ng Diyos, hindi sila mga Diyos. Katulad na, huwag kayong magkakatulad na, hindi mga Diyos para mga unggoy. You have the chance to be God if you will. In your heart, you believe only. 1 Thessalonians 3 at 1 Thessalonians 2 verse 13. If you believe the words of God, it will happen to you. Just believe. Believe faith in the words of God. That you will, that you exercise with your free will. Just believe Him. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך בארץ כאשר נעשה בשמיים. תן לנו היום לקיים חוקינו, וסלח לנו את אשמתנו כאשר סולחים אנחנו לאשר אשמנו, ואל תביאנו לידי מסע, כי מחצינו מן הרע, כי לך הממלכה